Tapos na ang lahat, Maria. Ibigay mo na ang card. Kailangan kong bayaran ang medical bill ni Ana. Ito ang mga unang salita na ibinato sa akin ng aking dating asawa, si Ramon de la Cruz. Sa sandaling nagtapos ang aming 7 taong kasal. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa sertipiko ng aming annulment. Abala na ang kanyang isip sa kanyang kabit at sa kanilang magiging anak na lalaki. Kumbinsido siya sa kanyang tagumpay. Inakala niya na nakawala na siya sa isang baog at walang silbing asawa at makukuha niya ang lahat. Isang bata at magandang babae. Isang tagapagmana na magpapatuloy ng kanyang lahi. At bukod pa rito, ang malaking kayamanan ng asawa. Ngunit hindi alam ni Ramon na ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanan at katayuan na ipinagmalaki niya sa loob ng 7 taon ay ako, si Maria Reyes, na nakatayo sa harap niya at ang kanyang BDO Diamond Rewards Card na pinaniniwalaan niya na parang banal na bagay ay magiging isang walang silbing piraso ng plastik sa loob ng ilang sandali. Ito ay simula pa lamang ng isang dakilang paghihiganti. Kung gusto mong makita hanggang sa huli kung paano guguho ang mapagkunwaring imperyo ng mapagmataas na taong ito at ng kanyang pamilya, mag-subscribe na ngayon sa channel na Aking Biyanan at i-on ang notification. Ang iyong suporta ang aking pangunahing lakas. 10 minuto. Nakalipas. 10 minuto pa lang ang nakalipas, ako pa rin ang legal na asawa ni Ramon de la Cruz. Kagagaling lang sa pagpukpok ng martilyo ang hukom na naglagay ng tuldok sa aming 7 taong kasal. Kakaiba, ngunit walang luha. Wala rin ang matinding sakit na inaasahan ko. Sa loob ay tanging yelo na kawalan. Kasing lamig ng hangin sa silid ng hukuman na ito. Pasulyap akong tumingin sa lalaking nakaupo sa tabi ko. Dati, siya ang lahat sa akin. Ang lalaking minahal ko at pinaglaanan ng 7 taon ng aking kabataan, inilalaan ang lahat ng aking lakas sa kanya. Hindi niya ako tiningnan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa mamahaling Swiss watch sa kanyang pulso at ang kanyang mga daliri ay walang pasensiyang tumapik sa mesa. Parang ang 7 taon na iyon ay isang nakakainis na formalidad lamang para sa kanya na gusto niyang matapos agad. Sa wakas, ay lumingon siya sa akin. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay nananatili ang malamig na pagkalkula na hindi ko napansin noon dahil sa pag-ibig. Oh, naayos na ba? Maria, ibigay mo na ang card. Kailangan kong bayaran ang medical bill ni Ana. Maghiwalay tayo ng sibilisado. Bawat isa sa atin sa sariling landas. Ang kanyang mga salita, matalim na parang balaraw, ay nagbigay ng huling saksak sa aking sugatang puso. Bayaran ang mga bill ng kabit, gamit ang aking pera. Wala siyang kahit anong kahihiyan. Tinanggap niya ang aking mga sakripisyo at ang aking pag-aalay bilang natural. Sige, ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Hindi ko na siya tiningnan. Congrats sa pagiging ama. Humanda na akong umalis. Sa likod ko ay malinaw kong narinig ang kanyang boses. Hoy, iwanan mo ang card. Hindi ako sumagot at dumiretso sa malaking pinto ng gusali ng hukuman. 7 taon na ang nakalipas. Dito kami nagpakasal. Nagniningning sa kaligayahan. 7 taon pagkatapos, sa parehong lugar, ako ay lumabas mag-isa. Nag-iisa ako, ngunit kasabay nito ay nakaramdam ako ng kakaibang nakalalasing na kalayaan. 7 taon. Hindi naman ganoon katagal. Ngunit para sa isang babaeng tulad ko, sapat na iyon upang ilaan ang lahat ng mayroon ako sa isang lalaki. Ang aking talento, ang aking hilig, ang aking buhay. Ako si Maria Reyes. Nagtapos ng kursong economics sa Universidad ng Pilipinas, na may mataas na karangalan, at 2 internasyonal na sertipiko. Tinanggihan ko ang isang magandang alok sa Makati Financial District at bumalik sa Manila dahil sa isang pangako lamang ni Ramon. Maria, manatili ka dito. Magkasama nating itatayo ang sarili nating imperyo. Naniwala ako sa kanya. Gamit ang lahat ng aking kaalaman at matalas na pananaw, lumubog ako sa mundo ng stock market at mapanganib na pamumuhunan. Ngunit hindi ako lumitaw sa harapan. Nananatili ako sa anino.
gumaganap ng papel ng isang matalinong asawa, at hindi nakikitang estratehiya. Bawat pagsusuri sa merkado, bawat desisyon sa pamumuhunan, bawat plano ng negosyo, ay nagmula sa aking mga kamay. At si Ramon, kailangan lang niyang magsuot ng mga custom-made na barong Tagalog na binibili ko para sa kanya, dumalo sa mga social events, at magbigkas ng mga talumpati na isinulat ko. Siya ay naging isang matagumpay na batang negosyante, ang perpektong lalaki, ang pinagmulan ng inggit ng lahat, at masaya ako sa aking papel. Masaya ako na makita lang siyang nagniningning. Binigyan ko siya ng Platinum VIP card na nakakabit sa aking malaking kayamanan, na nilikha ko gamit ang aking sariling mga kamay. Mahal, gamitin mo ito sa lahat ng kailangan mo, at sa mga regalo para sa kumpanya, at sa mga magulang, upang walang sinuman ang manghahas na hamakin ang aming pamilya. At ginamit niya ito. Bumili ng mamahaling mga sasakyang Hapon, designer na damit, nagbigay ng napakamamahal na regalo. Sa kanyang mga magulang, ipinagmalaki niya ang kanyang katayuan sa kanyang mga kaibigan. At, sa huli, gamit ang parehong pera, sinuportahan niya ang ibang babae at bumuo ng ibang pamilya sa aking likuran. Nang bumaba ako sa hagdanan ng korte, ang maliwanag na sikat ng araw sa Manila ay bumulag sa akin. Tila ang lahat ng kahinaan at sakit na bumibigat sa akin sa mga nagdaang buwan ay naiwan doon, sa likod ng pintong iyon. Huminga ako ng malalim ng mainit na hangin ng lungsod. Oras na upang tapusin ang palabas na ito. Kinuha ko ang smartphone mula sa aking bag. Walang pag-aalangan. Gamit ang pamilyar na galaw, binuksan ko ang bank application, mabilis na nag-swipe sa screen. Sa menu ng pamamahala ng card, nakita ko ang imahe ng mismong platinum card. Sa ilalim nito ay maliwanag na nakasulat ang pulang block, permanently. Ilang gabing walang tulog akong nakatingin sa nakasulat na ito. Nag-aalangan. Nililin lang ang aking sarili na baka ito ay aking hinala lamang. Ngunit ang parirala ni Ramon, na ibinato 10 minuto na ang nakalipas, ay sinunog ang lahat ng nalalabi sa aking mga ilusyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang larawan ang lumitaw sa aking isip, si Ramon at ang kanyang kabit na si Ana. Nagmamahalan ang tingin sa isa't isa. Ang kanyang ina, si Mami Elena, na laging tumatawag sa akin na anak, ay may pagpipitagan, na hinahaplos ang tiyan ni Ana, nagniningning sa kaligayahan. Sila ay isang perpektong pamilya, at ako ay isang estranghero lamang, isang cash cow. Dinilat ko ang aking mga mata. Naging malamig ang aking tingin, na parang yelo. Buong desisyon kong pinindot ang pulang block, permanently. Sigurado ka bang gusto mong i-block ang card na ito ng permanente? Lahat ng transaksyon ay agad natatanggihan. Walang pag-aalangan kung pinindot ang confirm. Isang tahimik na electronic beep, at tapos na ang lahat. Ang huling koneksyon, ang kadena ng pera, ay naputol. Mula sa sandaling ito, hindi na makakagasto si Ramon de la Cruz ng isang kusing mula sa aking pera. Ngunit hindi pa ito sapat. Isinara ko ang bank application at binuksan ang application para sa pagbili ng flight tickets. Destinasyon, London. Ang pinakamabilis na flight, first class, one way. Dati, nangako ako sa aking sarili na sa oras na maging matatag ang negosyo ni Ramon, lilipad kami sa London, na pinapangarap ko, at manonood ng musical sa West End. Ngayon, tutuparin ko ang pangakong iyon, ngunit hindi nang may pananabik sa bakasyon, kundi nang may determinasyon ng isang taong lumilipad patungo sa kalayaan. Impormasyon sa flight, pasaporte, lahat ay handa na sa loob ng ilang araw. Ang kailangan na lang ay pindutin ang bayaran. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Naghihintay ito sa akin doon, sa kabila ng dagat. Sa parehong oras, 20 kilometro mula sa gusali ng hukuman, sa VIP ward ng isang elite na sentro ng panganganak sa Makati. Isang ganap na kakaibang kapaligiran ang naghari. Nakaupo si Ramon de la Cruz, na may mukha na nagniningning sa kaligayahan. Ang hindi ko pagsagot sa kanyang mga tawag ay hindi siya inalala. Malamang, sa kanyang isip,
Ako ay naging isang nabasang libro na may saradong account. Ngayon ay naghahanda siyang salubungin ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay na mas makinang pa. Sa tabi niya, nakasandal ang ulo sa kanyang balikat. Nakaupo si Ana. Nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang malaki ng tiyan. Sa kabila ng pagod, hindi niya maitago ang kanyang kaligayahan at pakiramdam ng tagumpay. Naroon din ang ina ni Ramon, si Mommy Elena. Walang tigil siyang naglalakad sa ward. Hindi makaupo at hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hawak niya ang telepono at malakas na ipinagmamalaki sa kanyang mga kamag-anak sa kanyang bayan sa Pampanga. Malapit na, sabi ng doktor. Ngayong gabi na ipapanganak ang aming unang apo. Isang bayani. Sabi nila, kamukhang kamukha ng kanyang ama. Buong pagmamalaki siyang tumingin sa kanyang anak at sa magiging manugang. Nagtagumpay ang kanyang plano. Magkakaroon ng tagapagmana ang kanyang anak at makakawala na siya sa walang silbing manugang na mayaman ngunit hindi man lang makapanganak ng anak. At ang pinakamahalaga, kumbinsido siya na dahil sa aking pagiging mapagbigay at pagkakasala pagkatapos ng annulment, ibibigay ko kay Ramon ang hindi bababa sa kalahati ng aking kayamanan. At ibig sabihin nito, ang kanilang pamilya ay agad na makakasama sa hanay ng mataas na lipunan. Aray! Ramon! Ang sakit ng tiyan ko! Biglang daing ni Ana. Kunot ang noo. Tumayo si Ramon. Nagulantang ang kanyang mukha. Ano iyon? Nagsimula na ba? Agad na tumakbo ang isang nurse sa ward. Nagsisimula na ang contractions. Sir, pakiasikaso po ang registration at mag-iwan ng deposit sa billing. Oo. Siyempre, kahit magkano. Sabihin mo lang kung magkano. Mayabang na sagot ni Ramon. Ang pag-iisip ng platinum card sa kanyang wallet ay nagparamdam sa kanya na isang hari. Pinakalma niya si Ana. Ana, huwag kang mag-alala. Humiga ka. Ako na ang bahala sa lahat. Ang pinakamahusay na package ng serbisyo. Sa panganganak, Presidential Suite, ang lahat ng pinakamahusay ay magiging sa iyo. At siya, puno ng pagmamalaki, ay lumakad patungo sa registration desk. Kasama si Mommy Elena. Sa kanyang imahinasyon, ay nakikita na niya ang mga larawan ng mga nakapaligid na naiinggit sa kanya, na isang perpektong asawa at anak. Ngunit hindi niya alam na ang nagniningning na eksena na maingat na itinayo niya at ng kanyang pamilya ay malapit ng gumuho sa pinakamiserableng paraan. Ano kaya ang kanyang reaksyon kapag nalaman niya na ang simbolo ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay naging isang walang silbing piraso ng plastik? At anong parirala ng doktor ang magtutulak sa kanya sa kailaliman ng katotohanan? Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification. Huwag palampasin ang kapanapanabik na kwento ng paghihiganti. Kahit sa gitna ng gabi, sa registration desk ng isang elite na sentro ng panganganak sa Makati, maliwanag na parang araw. Ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp ay bumagsak sa mayabang na mukha ni Ramon de la Cruz. Dahan-dahan niyang kinuha ang mamahaling leather wallet, ang mismong ibinigay ko sa kanya bilang regalo sa kaarawan. At kinuha mula rito ang nagniningning na platinum VIP card. Hindi niya agad ibinigay ito sa empleyado. Sa halip, ipinagmamalaki niya itong inikot-ikot sa kanyang mga kamay upang maayos itong makita ng kanyang ina at ng ilang tao sa malapit. Ito ay simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Lahat ng pinangarap niya sa kanyang buhay. Ginawa niya ang isang artipisyal na pag-ubo at binigkas ng may tono ng isang matagumpay na tao na kontrolado ang lahat. Para sa aking asawa, ang pinakamahusay na package. Presidential Suite, personalized care, lahat ng pinakamahusay lamang. Ang pera ay hindi problema. Ang kanyang boses ay tunog mayabang, na parang nagbibigay siya ng isang malaking pabor. Ang nakatayong si Mommy Elena sa tabi ay ngumiti ng nasiyahan. Ang manugang ay papaalisin na may kaunting kompensasyon, at ang kanyang anak ay magkakaroon ng tagapagmana at isang malaking kayamanan. Napakaganda ng kanyang pagtanda. Buong pagtitiwala siyang ngumiti
at iniabot ang card sa empleyado. Buong paghanga na kinuha ng batang babae ang card at ipinasa ito sa terminal. Isang tuyong electronic beep ang narinig. Kumunot ang kanyang noo at ipinasa muli ang card. Parehong tunog at isang pulang babala ang lumabas sa monitor. "Excuse me, sir." Ang babae ay nag-aatubiling nagtaas ng ulo. "Decline po ang card ninyo." Ang ngiti ay agad na nanigas sa mukha ni Ramon. Ang pagtitiwala sa sarili ay napalitan ng inis. "Ano ang ibig mong sabihin na hindi gumagana? I-check mo ang iyong terminal." "Hindi maaaring hindi gumana ang card na ito," sigaw niya. Naiinis na napahiya siya sa harap ng kanyang ina. Paumanhin, ngunit 2 beses ko nang sinubukan. Ang mukha ng babae ay nagpakita ng pagkalito. "Baka kailangan mong makipag-ugnayan sa bangko." "Kalokohan," bulong ni Ramon. Ngunit kinuha pa rin niya ang pinakabagong modelo ng smartphone. Ayaw niyang gumawa ng gulo rito. Denial niya ang numerong madalas niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Ang priority hotline ng kanyang bangko. Agad na konektado. BDO Priority Hotline. "Magandang araw po, Mr. De La Cruz. Paano po ako makakatulong?" Isang magalang na boses ng operator ang narinig. Agad na i-check ang aking card. Mayabang na utos ni Ramon. "Nasa ospital ako at hindi gumagana ang mga card." Naging tahimik ang kabilang dulo ng linya at narinig ang tunog ng keyboard. Nang muling magsalita ang operator, wala na ang dating pagiging magalang sa kanyang boses. Naging malamig at opisyal ito. "Mr. De La Cruz, batay sa pagsusuri, ang iyong card ay permanenteng na-block sa kahilingan ng pangunahing may-ari ng account, si Maria Reyes. Ngayong 11:25 ng umaga." Ang mga salitang ito ay parang kidlat sa gitna ng maliwanag na kalangitan. Nanatili si Ramon sa kanyang kinatatayuan, permanenteng na-block. "Maria, bakit?" Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Ulitin mo. Ano ang ibig mong sabihin na na-block?" "Oo, Mr. De La Cruz. Ang card na ito ay ganap na hindi na magagamit at hindi na maaaring i-reissue." Sa takot, ibinaba niya ang tawag at nagdial ng aking numero gamit ang nanginginig na mga kamay. "The number you have dialed cannot be reached." Isang mapanuksong mekanikal na boses ang narinig. Tinawagan niya ako ng paulit-ulit, ngunit pareho ang resulta. Gulantang. Tunay na gulantang. Nang makita ni Mami Elena ang namutla niyang mukha, nag-aalala siyang nagtanong, "Ano iyon? Ano ang sabi ng bangko?" Hindi siya sumasagot. Permanenteng na-block ang card. Halos hindi masabi ni Ramon sa mahinang boses. Si Mami Elena, nakalimutan ang mga nakapaligid, sumigaw. "Paano na-block? Bakit? May ginawa ka na naman ba? O nalaman ng babaeng iyon ang tungkol kay Ana at sadyang naghihiganti?" "Hindi ko alam." Iyak ni Ramon. Ang gulantang ay napalitan ng galit. Kaninang umaga sa korte. Maayos ang lahat. Binati pa niya ako. Paano niya nagawa ito? Si Mami Elena ay nagsimula sa kanyang karaniwang awit. "Sabi ko na sa iyo, kailangan mong mag-ingat sa mga mayayaman na iyan. Tingnan mo, hindi pa man tayo naghihiwalay. Ipinakita na niya ang kanyang tunay na kulay. At ngayon, ano ang gagawin natin? Paano tayo magbabayad? Ang aking apo, sa labas ba ipapanganak?" Ang kanilang pagtatalo ay nagsimulang umakyat ng atensyon. Ang receptionist ay nahihiyang tumingin sa kanila. Paumanhin, kung hindi gumagana ang card na ito, baka gusto ninyong magbayad ng iba o cash. Ang pasyente ay nangangailangan ng agarang ospital. Ang mukha ni Ramon, nasulok, ay namumula sa kahihiyan at galit. Lumingon siya sa kanyang ina at bumulong. "Mami, may cash ka ba diyan?" Malaki ang mata ni Mami Elena. "Cash ko? Paano ko babayaran tong mamahaling hospital na to? Akala mo ba, palengke ito? Mayroon lang akong ilang milyon sa aking savings account." Sa huli, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, si Mami Elena, nagngingit-ngit ang ngipin, ay nag-withdraw ng pera mula sa kanyang deposito at nagbayad ng bahagi ng deposito, ang presidential suite at espesyal na pag-aalaga
ay kailangan ng kalimutan. Kinailangan nilang tanggapin ang isang communal ward para sa ilang tao. Ito ang unang dagok, hindi pisikal, ngunit nakakahiya hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Sa parehong oras, libu-libong kilometro mula sa kanilang kaguluhan at kahihiyan, nakaupo ako sa isang upuan sa first class ng isang A380, ang tahimik na espasyo, ang komportableng leather seat na maaaring gawing higaan. Kagagaling lang ng flight attendant na nagdala ng isang baso ng mamahaling champagne. Ang pinakamaliit na bula ay umaakyat mula sa ilalim, nagniningning sa malambot na ilaw, bahagya kong inalog ang baso, nakatingin sa bintana. Ay walang katapusang puting ulap na nagtatago sa maingay na lungsod at mga masakit na alaala na kakagaling ko lang. Sa halip na galit, nakaramdam ako ng kapayapaan, tulad ng kalmado ng isang lawa sa taglagas. Ang pag-block ng card ay unang hakbang lamang, isang kinakailangang pamamaraan upang putulin ang huling mga kadena. Hindi ito nagdala sa akin ng kagalakan, kundi yelo na kalinawan lamang. Hindi na ako si Maria kahapon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang mga alaala ng huling 7 taon ay lumipas sa harap ko, na parang slow motion, unang taon ng kasal. Sa isang hapunan ng pamilya, ipinagmamalaki ng aking biyenan si Ana sa harap ko. Napakabait ng aming Ana. Hindi gaanong nakapag-aral. Ngunit tingnan mo kung paano siya makitungo sa mga nakatatanda. Nang may paggalang, bawat salita ay parang pulot. At pagkatapos, tumingin sa akin. Nagdagdag siya ng may ngisi. Hindi tulad ng mga ngayon, na puro libro lang, at hindi man lang makapagsalita ng maayos. Si Ramon noon ay ngumiti lang ng awkward at may kirot sa aking dibdib. Ipinasya kong dahil lamang ito sa kanyang pagiging direkta. Naaalala ko ang gabing hindi ako natulog sa loob ng 3 araw. Naghahanda ng analytical report para sa isang malaking proyekto sa real estate. Dahil sa report na ito, ang kumpanya na itinatag gamit ang aking pera at nakarehistro sa pangalan ni Ramon ay nakakuha ng bilyon-bilyong piso na kontrata. Sa bangkete para sa tagumpay, si Ramon, nakatayo sa harap ng mga kasosyo, ay buong pagmamalaki na sinabi. Ang tagumpay na ito ay resulta ng aking mga gabing walang tulog at masusing pananaliksik. Nakaupo ako sa parehong silid, ngunit hindi niya kailanman binanggit ang aking pangalan. Ngumiti lang ako at binati siya. At noon, nalulungkot ako. Ngunit inaliw ko ang aking sarili, na ang kanyang tagumpay ay tagumpay ko rin, at 3 buwan na ang nakakaraan. Ang araw na iyon, na nagpatunay sa lahat ng aking hinala. Sinabi ni Ramon na lumabas siya para sa isang business trip sa Cebu. Ngunit sa bank statement na dumating sa email, nakalista ang isang pagbabayad sa isang elite na tindahan ng alahas sa sentro ng Manila. Tinawagan ko siya upang tanungin. Kunwari, kung kumusta na, buong sigla niyang sinabi na nasa isang pulong siya sa Cebu at mahina ang signal. Ang walang hiya na pagsisinungaling na ito ang nagising sa akin mula sa aking pagtulog. Kumuha ako ng pribadong investigador at ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaasahan ko, si Ana, ang ospital, ang lumalaking tiyan niya. Hindi ako reyna sa sarili kong kastilyo. Ako ay isang papet lamang sa kanilang palabas. Minulat ko ang aking mga mata at uminom ng champagne. Ang mapait na lasa ay nanatili sa aking dila. Ang pag-block ng card ay simula pa lamang. Ngayon ay nagsisimula na ang aking palabas. Ramon de la Cruz at ang buong pamilya mo. Sanay na sanay kayo sa buhay na itinayo sa aking pera. Sa peking karangyaan na ito. Ngayon, dahan-dahan kong babawiin ang lahat. Ipapakita ko sa inyo ang inyong tunay na mukha nang walang pera at katayuan. At napaka-interesante sa akin na makita kung ano ang matitira sa inyong pinupuri na pamilya kapag wala na kayong kahit anong. Ang ugong ng makina ng eroplano ay nakaka-relax. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Ang flight na ito ay hindi lamang nagdadala sa akin sa isang bagong bansa. Ibinabalik nito ako sa aking sarili, kay Maria Reyes, ang tunay na ako. Bumalik sa nakakapanikip na kapaligiran ng ospital.
Si Mami Elena, halos mawalan ng malay matapos hirapan bayaran ang deposito mula sa kanyang ipon, ay bumagsak sa isang mesa sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng abo. Wala na ang dating kagalakan. Napalitan ito ng galit at pag-aalala. Walang tigil niyang sinumpa ako. Walang utang na loob na ahas. 7 taon kong pinainit sa dibdib, pinagtaksilan, sa sandaling nagkaroon ng pagkakataon. Si Ramon, nakasandal sa dingding sa sulok, ay mukhang tuliro pa rin. Hindi niya maunawaan kung bakit ako kumilos nang napakalupit at determinado. Palagi naman akong napakabait, napakapatawad. Alam niya ba ang lahat? Ang pag-iisip na ito ay nagdulot sa kanya ng kilabot. Ngunit agad niya itong pinalayas. Hindi maaari. Perfect ko itong naitago. Ito ay pansamantalang panibugho lamang. Muli niyang kinuha ang telepono at galit na nag-type ng mensahe sa akin. Maria, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Tumawag ka kaagad. Ngunit ang sagot ay tahimik lamang. Bawat mensahe niya ay napunta sa kawalan. Ang pundasyon ng marangyang mundo, na inakala niyang natural lamang, ay nagsimulang magpakita ng bitak. Nakaramdam siya ng paparating na bagyo, ngunit hindi niya alam kung saan at paano ito tatama. Isang bagay lang ang alam niya. Ang kanyang asawa, na laging kinukutya niya, ay naging isang nakakatakot na misteryo. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room, na parang isang higanteng mata, ay nagliwanag sa mga balisa na mukha ni Ramon at Mami Elena. Ang tunog ng mga trolley, ang nagmamadaling tinig ng mga doktor at nurse, ang matalim na amoy ng disinfectant. Lahat ng ito ay lumikha ng isang nakakapanikip na kapaligiran. Si Ramon, nanginginig ang kamay, ay pumirma sa pahintulot para sa operasyon. Wala na ang kanyang tiwala sa sarili na pirma. Si Mami Elena, nakatikom ang mga kamay, ay bumubulong ng kung ano, ngunit hindi malinaw kung nagdarasal ba siya para sa ligtas na panganganak ni Ana o para sa kanyang unang apo. Ang oras ay humihila ng napakabagal. Bawat minuto ay parang walang hanggan. Naglakad-lakad si Ramon sa pasilyo. Ang pag-aalala sa magiging anak ay nahahalo sa mga pag-iisip tungkol sa akin. Nasaan ang babaeng iyon? Bakit siya kumilos? Nang napakalupit, nalaman ba niya ang lahat? Hindi maaari. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang aking laro ay walang depekto. Ito ay panibugho lamang ng babae. Kapag natapos na ang lahat, hahanapin ko siya at makikipag-away. Oo, kapag ipinanganak na ang anak, hawak ko na ang pangunahing trump card. Maaari akong humingi ng paghahati ng ari-arian o kahit mang blackmail tungkol sa kustodiya at pagkatapos ay luluhod siya sa akin. Ang pag-iisip na ito ay nagbalik sa kanya ng tiwala sa sarili sa isang sandali. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at tinapik ang kanyang kamay. Ma, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Ipapanganak ng malusog ang aking anak. Higit sa 1 oras ang lumipas nang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor na may mabait ngunit pagod na mukha. Matagumpay ang operasyon. Ligtas ang ina at sanggol. Nahinga ng maluwag si Ramon at Mami Elena at tumakbo patungo sa kanya. Lalaki, doktor? Nag-asang tanong ni Mami Elena. Oo. Malusog na lalaki. 3 kilogram. Tango ng doktor. Ngunit ang kanyang ngiti ay parang pilit. Maaari kayong pumasok saglit. Mabilis silang nagsuot ng mga robe at maskara at pumasok sa recovery room. Nakahiga si Ana sa kama na may maputlang mukha. Ngunit nang makita si Ramon, nagniningning ang kanyang mga mata. Ramon, ang ating sanggol. Oh, napakahirap para sa akin. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, ay napuspos siya ng pakiramdam ng pagiging ama. Idinala ng nurse ang sanggol. Balot sa isang asul na kumot. Congrats! Nagmamadaling kinuha ni Mami Elena ang kanyang apo. Oh, aking apo! Diyos ko, napakagwapo! Ramon, tingnan mo. Ang ilong ay kamukhang kamukha mo.
At ang labi din. Hindi niya alam kung saan siya maglalagay sa sobrang kaligayahan. Tiningnan din ni Ramon ang mukha ng kanyang anak. Puno ng pagmamalaki ang kanyang dibdib. Ang bata na ito, ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, ang patunay ng kanyang tagumpay. Ngayon ay nasa kanya na ang lahat. Isang mayaman na dating asawa na malapit niyang mawawala. Isang magandang kabit. At ngayon ay ang pinakahihintay na anak. Ano pa ang mas maganda? Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan. Habang pinagsasayahan nila ang kanilang kaligayahan, pumasok sa ward ang parehong doktor. Kasama ang ilang nurse, kinawayan niya sila upang maging tahimik at tumingin ng diretso kay Ramon sa kanyang mukha. Sa halip ng ngiti ng pagbati, ay may kakaibang seryosong ekspresyon. Mr. De La Cruz, kailangan kong kausapin kayo. Mula sa kanyang mababa, kalmado na boses, naging mabigat ang hangin sa ward. Naramdaman ni Mommy Elena na may mali. May mali ba? Doktor, may nangyari ba sa aking apo? Pakiusap, kumalma kayo. Sabi ng doktor, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Ramon. Mr. De La Cruz, sumama kayo sa akin. Saglit, nag-atubili si Ramon. Ngunit tumango. Ibinigay niya ang bata sa kanyang ina at sumunod sa doktor. Nananatiling bahagyang nakabukas ang pinto ng ward. At naririnig ni Mommy Elena at Ana ang kanilang usapan. Mr. De La Cruz, napakahinahon na sinimula ng doktor. May nakitang kakaiba sa blood test ng bata. Biglang bumaba ang puso ni Ramon. Kakaiba? Ang bata ay may type AB blood. Rh negative. Ito ay isang bihirang grupo. Ngunit hindi ito problema sa sarili nito. Ang problema ay, ayon sa inyong medical records, kayo, Mr. De La Cruz, ay may type A blood, Rh positive. At ang ina, si Ana, ay mayroon ding type A blood, Rh positive. Hindi maintindihan ni Ramon kung ano ang nais niyang ipahiwatig. At ano ngayon? Kadalasan magkaiba ang blood type ng mga magulang at anak, sabi niya ng may kaalaman. Umiling ang doktor at kalmadong ipinaliwanag. Hindi ganoon. Based sa laws of genetics, kung parehong type A ang blood type ng mga magulang, ang bata ay maaaring magkaroon ng type A or type O. Ngunit sa inyong kaso, ang pinakamahalaga, nagsagawa kami ng karagdagang genetic test. At ang mga resulta nito, mula sa medikal at genetic na pananaw, ay nagbubukod sa posibilidad na iyon. Sa madaling salita, huminto ang doktor, tumingin ng diretso sa lumaki, ng takot na mga mata ni Ramon, at binigkas ang konklusyon na parang isang hatol ng kamatayan. Ayon sa resulta ng DNA test, kayo, Mr. De La Cruz, ay hindi ang biological na ama ng batang ito. Ang pasilyo ng ospital ay bumalot sa matinding katahimikan. Nakatayo si Ramon. Nararamdaman na nawawala ang mundo sa kanyang paanan. Malinaw niyang narinig ang mga salita ng doktor, ngunit tumanggi ang kanyang utak na tanggapin ang mga ito. Hindi ama, hindi maaari. Nanginginig siya at sumandal sa dingding upang hindi matumba. Sa ward, si Mommy Elena, na nakarinig ng lahat, ay nanatili na nakanganga. Inilipat niya ang kanyang tingin mula kay Ana, na nakahiga sa kama patungo sa bata sa kanyang mga kamay. Lumabo ang kanyang paningin. Sumigaw si Mommy Elena at bumagsak sa sahig. Nalaglag ang bata mula sa kanyang mga kamay. Ngunit, sa kabutihang palad, nasalo ito ng nurse na nakatayo sa tabi. Mga sigaw ng mga nurse na tumatawag sa doktor, pag-iyak ni Ana, at ang bulong ni Ramon. Hindi ito totoo. Lahat ay naghalo sa isang trahedyang ingay. Ang paraiso na kakagaling lang nila ay naging impyerno sa isang iglap, sa parehong oras. Habang nagaganap ang impyernong ito sa ospital, lumilipad pa rin ako sa itaas ng mga ulap, patungo sa bukang liwayway ng isang bagong buhay. Hindi ko alam na mas mabilis silang sinapit ng paghihiganti kaysa sa inaasahan ko. Minsan, ang pinakamalupit na paghihiganti ay ang katotohanan. Gaano ka ba tinamaan ng kuwentong ito?
Paano haharapin ni Ramon ang malupit na katotohanan ito? At ano ang mangyayari kay Ana at sa kanyang anak? Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Ibahagi ang iyong mga emosyon sa mga komento. Ang iyong mga feedback, ang pangunahing pinagmumula ng inspirasyon para sa channel na Harbor of the Heart. Matapos ang 14 na oras na flight, lumapag ang eroplano sa Heathrow Airport sa London. At naramdaman ko ang bagong lakas ng buhay na bumalot sa akin. Ang langit sa Maynila ay hindi kapani-paniwalang asul. At sariwa ang hangin, malayo sa nakakapanikip na kapaligiran ng aking iniwan sa Maynila. Naglakad ako sa gitna ng maraming tao na may maliit na rolling suitcase. Ngunit ang aking kalooban ay nakakagulat na kalmado. Wala nang mga tawag na humihingi ng pera. Wala nang kahina-hinalang tingin. Wala nang walang katapusang kasinungalingan. Dito, ako ay si Maria Reyes lamang. Isang ordinaryong babae na nagsisimula ng bagong buhay. Sa labasan ng arrival hall, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, desperado akong kinakawayan. Ito si Elena, ang aking nag-iisang matalik na kaibigan. Mula pa noong kolehiyo, 10 taon na ang nakakaraan, lumipat si Elena sa London at ngayon ay isang matagumpay na arkitekto. Tumakbo siya at mahigpit akong niyakap. Ang mga mainit at matinding yakap na ito ay tila nagpalusaw sa lahat ng lamig na pinagdaanan ko. Maria, sa wakas ay dumating ka na. Namatay na ako sa pag-aalala dito. Bahagyang nanginginig ang boses ni Elena. Ayos ka lang ba? Sigurado ka. Ayos ka lang. Ngumiti ako ng taos puso sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Oo, mas mabuti kaysa dati. Maingat akong tiningnan ni Elena. At tumango, napakayat ng iyong mukha, ngunit may apoy sa iyong mga mata. Naghanda ako ng piging para sa iyong bagong kapanganakan. Ang kotse ni Elena ay dumulas sa malalaki at malinis na kalsada. Sa labas ng bintana ay lumipas ang mga magagandang tanawin ng London. Ang kanyang apartment ay nasa isang elite residential complex sa sentro at mula sa panoramic window ng sala ay may nakamamanghang tanawin ng lungsod. Ito mismo ang tanawin na matagal ko nang pinapangarap. Oh, paano? Tanong ni Elena. Nakatayo na nakakrus ang mga braso sa dibdib. Mas maganda, kaysa sa akala ko. Huminga ako ng malalim. Salamat Elena, sa laging pagiging nasa tabi ko. Anong salamat sa pagitan natin? Kung wala ka, hindi ako makakapasa sa structural theory at hindi ko matatapos ang kolehiyo. Nagtawanan kami. Ang malinis at masayang tawa na ito ay tila naghugas ng lahat ng aking kalungkutan. Nang gabing iyon, talagang naghanda si Elena ng hapunan, ng lahat ng paborito kong pagkain. Nakaupo kami sa balkonahe, umiinom ng alak, at nag-uusap. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Tungkol sa pag-block ng card, tungkol sa annulment, at kung ano ang nangyari sa ospital. Nalaman ko ito mula sa aking mga tao. Si Elena, matapos marinig ang lahat, umiling. Iyan talaga, ang itinanim ay aanihin. Napakagahaman at hangal ng mga taong iyon. Ngunit Maria, seryoso siyang tumingin sa akin. Ano ang gagawin mo ngayon? Magpapahinga ka muna dito. Tumango ako. Sa ngayon, oo. Kailangan ko ng oras upang ayusin ang aking mga iniisip at gumawa ng plano. At ano ang mangyayari sa aking mga ari-arian? Si Ramon at ang kanyang pamilya ay hindi ganoon kadaling titigil. Lalo na kapag nalaman nilang hindi ako bangkarote. Alam ko, uminom ako ng alak, ngunit hindi nila alam na ang kanilang inaasahan ay simula pa lamang. Nagulat si Elena. Anong ibig mong sabihin? Misteryoso akong ngumiti. Ito ang aking pinakamalaking sikreto. Isang sikreto na hindi nahulaan ni Ramon sa loob ng 7 taon ng aming pagsasama. Elena, alam mo ba kung bakit ko siya pinaupo sa posisyon ng CEO at pinahintulutan ang lahat ng papuri sa kanya? Dahil mahal ko siya, nagsakripisyo ako para sa kanya. Bahagya akong umiling. Iyon ay bahagi lamang. Ang tunay na dahilan ay ayaw kong umakyat ng atensyon sa kung ano talaga ang ginagawa ko. Nagsimula akong magpaliwanag. Sa katunayan, ang kumpanya ng konstruksyon na pinamamahalaan ni Ramon
ay isang takip lamang. Isang piyesa sa aking malaking chessboard. Ang aking pangunahing kita, ang daan-daang milyong pisong kinita ko, ay hindi nagmula sa mga kontrata sa konstruksyon. Ito ay resulta ng aking mga operasyon sa international financial market. Nalihim kong ginawa sa loob ng huling 7 taon. Mayroon akong sariling koponan at network ng mga contact na binubuo ng mga pinakamahusay na financial analyst sa mundo. At nanilikha ko pa noong kolehiyo. Ganap kaming kumilos ng independyente at kumpidensyal. Lahat ng transaksyon ay dumaan sa mga investment funds sa Switzerland at offshore zones. Hindi kailanman maiintindihan ni Ramon sa kanyang mababaw na kaalaman sa ekonomiya. Nakita lang niya ang mga halaga na inililipat ko sa account ng kanyang kumpanya at nalilinlang. Iniisip na ito ang resulta ng kanyang mga kakayahan. Nakanganga si Elena habang nakatingin sa akin. Diyos ko, Maria, ikaw ay isang lobo sa damit ng tupa. Akala ko sa loob ng 7 taon, ikaw ay isang simpleng may bahay sa likod ng iyong asawa. Ngunit ikaw pala ay reyna ng isang underground financial empire. Wala akong ibang pagpipilian. Buntong hininga ko. Mula pa sa simula, naramdaman ko ang kasakiman ng pamilya ni Ramon. Alam kong kung malalaman nila ang aking tunay na kakayahan, hindi nila ako hahayaan. Kaya, ginawa ko ang pagkukunwari na ito upang protektahan ang aking sarili at ang aking mga ari-arian. Umaasa ako na kung mabait ako sa kanila at bibigyan sila ng seguridad, tatahimik sila. Ngunit nagkamali ako. At ngayon? Hindi ba nagtatapos ang iyong plano ng paghihiganti sa pag-block ng card? Siyempre hindi. Naging matalim ang aking tingin. Ang aking biyenan ay malamang na nagkakalat na ng lahat ng uri ng tsismis tungkol sa akin upang ipakitang ako ay walang puso at walang utang na loob. Well, ipapakita ko sa kanila kung gaano nakakatakot ang isang tupa kapag tinanggal ang balat nito. Ikinuwento ko kay Elena ang aking plano. Hindi ako magmamadali. Hahayaan ko silang lumubog pa sa putik ng kaguluhan na sila mismo ang lumikha. At kapag narating nila ang pinakailalim, ang pinakamiserable at desperado na sandali, doon ako magbibibigay ng huling dagok. At hindi lamang ito ang pagbabalik ng naging yelo ang aking boses. Pagbabayarin ko sila sa bawat kasinungalingan, sa bawat panlilinlang, sa bawat patak ng luha na nilamon ko sa loob ng 7 taon na ito. Maiintindihan nila kung gaano kakilakilabot ang pagbabayad kapag galit ang isang tahimik na tao. Nakatingin si Elena sa akin. Sa kanyang mga mata ay walang takot, kundi ganap na suporta at paghanga. Sige, kung kailangan mo ng anumang bagay, ako ang iyong pinakamaasahang sandigan. Umaga na sa London. Ang unang sinag ng araw ay nagliwanag sa balkonahe. Nagtataboy ng dilim ng mahabang gabi. Itinaas ko ang aking baso patungo sa lungsod. Para sa isang bagong kapanganakan. Bulong ko, doon, sa malayo, sa Pilipinas, isang pamilya ang lumulubog sa dilim ng kasinungalingan at kawalan ng pag-asa. At dito, sa harap ko, ay nagbubukas ang isang bagong bukang liwayway at isang bagong buhay. Habang nilalanghap ko ang hangin ng kalayaan sa London, sa maternity ward ng Maynila, nagaganap ang tunay na impyerno. Isang masikip, makapal, communal ward, kung saan ang mga kama ay magkakatabi. Ang hangin ay amoy disinfectant, at iba pang hindi kaaya-ayang amoy. Para kay Mami Elena at Ramon, na sanay sa karangyaan, ito ay isang hindi matitiis na kahihiyan. Si Mami Elena, matapos mawalan ng malay, ay hindi na nagtanong tungkol sa kalusugan ni Ana o ng sanggol. Agad siyang sumigaw sa kanya. Na, demonyo manluloko. Paano mo nagawang lokohin ang aking anak? Anong bastardong bata ang dinala mo sa aming pamilya? Itinuro niya ang daliri sa mukha ni Ana, na walang lakas na nakahiga sa kama at umiiyak lamang ng tahimik. Mami Elena, ano ang sinasabi ninyo? Kasi, nahirapang sabihin ni Ana. Pakiramdam na hindi siya makatarungang inakusahan. Hindi totoo.
Anak ito ni Ramon. Pinagtatanggol mo pa? Si Mommy Elena ay sinubukang sakalin si Ana. Ngunit nahirapan siyang pigilan ng mga nurse at ng ibang mga nanganak. Malinaw na sinabi ng doktor, sa inyong mga blood type, hindi maaaring ipanganak ang batang ito. Sabihin mo ang totoo. Sino ang ama ng iyong anak? Kaninong binhi ang dinala mo? Sa iyong sinapupunan. Nakatayo si Ramon sa dingding, na parang isang estatwa. Dahil sa gulantang, lubos siyang nawalan ng kakayahang mag-isip. Hindi niya makilala ang realidad mula sa panaginip. Naririnig lamang niya ang pagmumura ng kanyang ina, ang pag-iyak ni Ana, at ang sigaw ng sanggol. Ang lahat ng tunog na ito ay naghalo sa isang pahirap. Gaano siya ipinagmalaki sa anak na ito? Ipinagmalaki sa mga kaibigan, gumawa ng malalaking plano. Ngayon ay gumuho ang lahat. Ang bata, na inakala niyang kanya, ay naging anak ng ibang lalaki. Siya ay niloko sa harap ng lahat ng tao. Ang kahihiyan na ito ay mas malakas kaysa sa nablock na card. Mas malakas kaysa sa pagkawala ng pera. Lalong lumaki ang iskandalo, na umaakit sa atensyon ng buong departamento. Palaging pumapasok ang mga doktor at nurse at pinapakalma sila. Ngunit nawalan na ng katinuan si Mommy Elena. Tumahimik kayo. Ano ang alam ninyo? Niloko ang aming pamilya. Itong babae ay isang manloloko. Si Ana, matapos umiyak ng matagal, ay tila nakakuha ng lakas. Umupo siya sa kama at tumingin ng diretso kay Mommy Elena. Wala na sa kanyang tingin ang kahinaan. Ito ay malamig, na parang yelo. Sino ang tinatawag ninyong manloloko? Tingnan ninyo ang inyong anak. Siya ba ay napakagaling na lalaki upang ako ay maging tapat sa kanya? Sino ba siya? Isa lang siyang palamunin na nabubuhay sa pera ng asawa niya. Kung hindi dahil sa pera ni Maria, ano ang maibibigay niya sa akin kahit sa isang araw? Ang mga salita ni Ana, na parang balaraw, ay tumagos sa nasasaktang pagmamataas ni Ramon. Tumalon siya at umamba na susuntukin siya. Tumahimik ka. Ngunit hindi na natatakot si Ana. Sige, suntukin mo. Ipakita mo sa lahat ang iyong tunay na mukha. Isang miserable na talunan na nakakapit sa kanyang dating asawa. Ang kamay ni Ramon ay nanatili sa ere. Tumingin siya sa paligid. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga nakapaligid, puno ng kuryusidad at paghamak. Nagngingit-ngit siya at ibinaba ang kanyang kamao. Biglang tumawa si Ana. Parehong miserable. Pakinggan mo ng mabuti, Ramon. At ano ngayon? Hindi ka ba ang ama ng batang ito? Hindi ka naman ang sentro ng mundo. Akala mo ba, magluluksa ako sa isang tulad mo? Ano? Ano ang sinabi mo? Bulong ni Ramon. Hindi na kita kailangan, sabi ni Ana ng mariin. At ikaw, at ang nanay mo, ay kinasusuklaman ko na. Akala mo ba? Wala akong alam? Sinasabi mo na makikipaghiwalay ka kay Maria. Magpapakasal sa akin at bibigyan mo ako ng katayuan. Ngunit sa totoo lang, gusto mo akong gamitin upang ako ay magkaanak. At pagkatapos ay gamitin ng batang ito upang mang-blackmail kay Maria at makakuha ng mas maraming pera mula sa kanya? Isa ka lang hamak na. Ang buong plano ni Ramon ay nabunyag sa harap ng kanyang ina. Nanatili si Mommy Elena sa kanyang kinatatayuan. Alam niya na ang kanyang anak ay mapagkalkula. Ngunit hindi niya inakala na ang kanyang plano ay napakasama. Paano? Paano mo nalaman? Nanginginig na tanong ni Ramon. Ginagawa ninyo ba akong tanga? Ngisi ni Ana. Ang inyong mga lihim na pag-uusap sa mga kaibigan, ang inyong mga lasing na pagtatapat. Narinig ko ang lahat. Matagal ko nang alam ang inyong plano. Nagtahimik lamang ako at tiningnan kung gaano kalayo kayo pupunta. Kinuha niya ang bata at nahirapang tumayo. Tapos na ang lahat. Wala nang tayo. Ang batang ito ay papalakiin ko mag-isa. Hindi niya kailangan ng ganitong uri ng ama. At kayo, mamuhay kasama ang inyong mahal na ina at mangarap tungkol sa kanyang kayamanan. Ang pinto ng ward ay bumagsak ng malakas. Nanatili si Ramon at Mommy Elena na nakatayo sa walang laman na ward, gulat na gulat. Ang tunay na impyerno
ay hindi kahirapan. Ito ay ang sandali kung saan nabubunyag ang lahat ng kasinungalingan, nahuhubaran ang lahat ng maskara, at lumalabas ang pangit na tunay na mukha. Lumuhod si Ramon at hinawakan ang kanyang ulo. Nawalan siya ng lahat. Asawa, pera, anak, dangal. Si Mommy Elena ay blangkong nakatingin sa nakasarang pinto. Wala siyang lakas na magmura. Isang tanong lang ang bumabagabag sa kanyang isip. Ano na ngayon? Hindi niya alam na ito ay simula pa lamang, na isang mas nakakatakot na sikreto, isang sikreto na itinago niya sa loob ng mga dekada, ay malapit ng mabunyag ng babaeng kakagaling niya lang, na pinalayas, at pagkatapos ay guguho hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang buong pamilya niya. Ang gulat sa ospital ay tuluyang nagpabagsak sa pamilya ni Ramon. Si Mommy Elena, matapos mawalan ng malay ng ilang beses, ay napilitang tanggapin ang malupit na katotohanan. Ang pinakahihintay na apo ay hindi niya kadugo. Ang kahihiyan na ito ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng pera. Hindi na siya nagsasalita at buong araw ay nakatingin lamang sa kawalan. Si Ramon, parang sugatang hayop, ay nagwala sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Wala na siyang lakas na bumalik sa ospital. Natatakot siyang makipagkita kay Ana, makita ang bata, at harapin ang mga mapanlibak na tingin. Nagkulong siya sa lumang apartment ng kanyang ina. Umiinom at nagmumura sa lahat. Tinawag niya akong walang puso. Si Ana, isang manloloko, at sinumpa ang hindi makatarungang mundo. Ang taong sulok ay may kakayahang gumawa ng pinakabaliw na bagay. Si Ana, nahihiya at pinalayas, ay wala nang mawawala. Nagpasya siyang hindi lulubog mag-isa. Kung lulubog, kasama ang buong mapagkunwari na pamilya na ito. Pagkalipas ng ilang araw, habang si Ramon ay lasing, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ana. Walang pagmumura o pagmamakaawa, isang litrato lamang, at isang maikling parirala. Tingnan mo ito, at magpasya, kung magpapatuloy ka pa sa buhay na ganito. Ito ay isang kopya ng isang lumang birth certificate. Ang pangalan ng ama ay nakatago. Ngunit ang pangalan ng ina na si Elena de la Cruz at ang anak na si Ramon de la Cruz ay malinaw na nakikita. Ngunit ang nagpagulat kay Ramon ay ang blood type ng ina, type O. Palagi siyang kumbinsido na type A siya. Nanginginig na tinawagan ni Ramon si Ana. Malamig niyang sinabi, "Ang nanay mo ay nagsinungaling tungkol sa kanyang blood type sa buong buhay niya. Type O siya, tulad ng aking anak." At pagkatapos ay ibinigay ang huling suntok. "Ramon, hindi ka ang tunay na anak ng Chairman de la Cruz." Nahulog ang smartphone mula sa kanyang mga kamay. Lumuhod si Ramon. Blanko ang kanyang isip. Ang katotohanan ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagtataksil. Sinira nito ang mismong pundasyon ng kanyang pag-iral. Hindi siya ang tagapagmana ng isang respetadong pamilya. Siya ay bunga lamang ng pagtataksil ng kanyang ina. Nababalot ng kabaliwan, tumakbo si Ramon mula sa bahay at minaneho ang kotse patungo sa apartment kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Galit na galit siyang kumatok sa pinto. Nang buksan ni Mommy Elena ang pinto, natatakot, itinutok ni Ramon sa kanyang mukha ang basag na smartphone. Sa screen ay ang larawan ng sertipiko. "Magsalita ka," bulong niya. "Kaninong anak ako?" Naging maputla ang mukha ni Mommy Elena, na parang isang canvas. Umaatras siya. May ibinubulong. Ngunit hindi siya pinayagan ni Ramon na umalis. Sumisigaw siya, humihingi ng isang sagot, kung siya ba ay anak ni Chairman de la Cruz. Sa huli, bumagsak si Mommy Elena sa sahig. At, umiiyak, umamin sa lahat. Ang katotohanang nabunyag ay ganap na sumira sa mundo ni Ramon. Kinamuhian niya ako. At si Ana. Ngunit ngayon, ay naintindihan niya na ang pangunahing sinungaling ay ang kanyang sariling ina. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay karma. Ang karma na tinatawag na katotohanan ay nagwasak sa kanyang pamilya. Tahimik na inimpake ni Chairman de la Cruz ang kanyang mga gamit. Iniwan sa mesa ang kanyang annulment petition. Ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Mommy Elena
ay hindi nakatulong. Ang imahe ng isang tapat na asawa na itinayo sa loob ng mga dekada ay nawasak. Si Ramon ay nagulat. Kinamuhian niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito maaaring iwanan sa ganitong sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw ng kawalan ng pag-asa, nagising ang likas na pag-uugali ni Mami Elena na mabuhay. Naintindihan niya na ngayon, ang kanyang tanging pag-asa ay ako. Gamit ang kanyang karaniwang sandata, luha at awa, bumuo siya ng bagong plano. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang kamag-anak at kakilala. Nagpakalat ng isang maingat na inihandang kwento. Ibinuntun niya ang lahat ng kasalanan sa akin. Ang kanyang dating manugang, na maingat na itinago ang sikreto ng kapanganakan ni Ramon. Lumikha siya ng imahe ng isang malungkot, inabando ng ina at anak. Nagsinungaling si Mami Elena na dahil sa panibugho, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak, sadyang sinira ko ang kaligayahan ng kanyang anak. Ipinakita niya ako bilang kontrabida na iniwan ang kanyang asawa, at si Ramon bilang isang inosenteng biktima. Ang kanyang mga luha at mga nakakaawang kwento ay nagkaroon ng epekto. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang pumanig sa kanya. Nakinig pa siya sa mga dating kapitbahay, nagbigay ng mga regalo at humingi ng tulong para kay Ramon. Malinaw ang kanyang layunin. Gamitin ang opinyon ng publiko upang sa korte ay ako ang magmukhang may kasalanan at ipagtanggol ang paghahati ng ari-arian. Ito ay isang marumi, ngunit epektibong giyera ng impormasyon. Ngunit hindi niya alam na bawat kasinungalingan niya ay nakarecord. Ang lambat na kanyang hinabi ay kalaunan ay nakabihag sa kanya. Sa halip na magalit, tumawa ako at naghintay ng tamang pagkakataon para sa counter-attack. Sa halip na makipaglaro sa opinyon ng publiko, nagpasya akong sumagot ayon sa batas. Nakipag-ugnayan ako sa aking mga abogado at inutusan silang maghanda ng 2 kaso. Laban kay Mami Elena para sa paninirang puri at pananakit sa dangal. Laban kay Ramon para sa malaking panloloko at pagnanakaw, na may kahilingang ibalik ang lahat ng 3 bilyong piso na kanyang ginastos sa loob ng 7 taon. Nagulat ang abogado. Bakit magsisimula ng kasong kriminal, gayong tapos na ang annulment? Ngunit hindi ako nagpatinag. Hindi lamang tagumpay sa korte ang kailangan ko, kundi hustisya. Gusto kong panagutin si Ramon. Ayon sa batas, inutusan ko ang mga abogado na magpakalat ng isang maikling press release tungkol sa paghahain ng mga kaso, na binibigyang diin na lahat ng ebidensya ay ihaharap sa korte. Tinawag ni Elena ito na isang henyong diskarte upang hayaan ang batas at katotohanan na magsalita para sa kanilang sarili. Gaya ng inaasahan, pagkalipas lamang ng isang araw, ang opinyon ng publiko ay nagbago ng 180 degrees. Ang mga kasong kriminal laban sa ina at anak ay nagduda sa mga luha-luha ang kwento ni Mami Elena. Si Mami Elena ay nataranta at hiniling kay Ramon na pakiusapan ako na bawiin ang mga kaso. Ngunit nahulog na sila sa kanilang sariling bitag. Hindi nila naintindihan na ang aking katahimikan ay paghahanda para sa paghihiganti. Alam kong hindi pa ito ang katapusan, ngunit hindi na ako natatakot. Nasa panig ko ang katotohanan, ang batas, at isang hindi inaasahang kaalyado. Habang ang pamilya ni Ramon ay nalulubog sa kaguluhan, si Ana ay nagsimula ring kumilos. Nagpasya siyang makamit ang hustisya para sa kanyang anak. Matapos ang resulta ng DNA test, naalala niya na sa nakaraang gabing iyon, bukod kay Ramon, mayroon pang ibang lalaki. Si Lito. Hinanap niya ang kanyang numero at tinawagan. Matapos ang ilang pag-aalalangan, sinabi niya sa kanya ang lahat. Tahimik na nakinig si Lito at nagtanong tungkol sa bata. Nang marinig niya na ang bata ay ipinanganak ng maaga, sinabi niya, "Lilipad ako papunta sa aking anak," at bumili ako ng tiket. Nang dumating si Lito mula sa kanyang bayan, halos hindi niya kailangan ng DNA test nang makita niya ang sanggol. Kamukhang-kamukha niya ang bata. Niyakap niya ang sanggol. Humingi ng tawad kay Ana. At nangako na ngayon ay aalagaan niya sila. Pagkalipas ng ilang araw, kinumpirma ng resulta ng pagsusuri ang kanyang pagiging ama ng 99.99%. Hindi nagtagal, ay humarap si Lito kay Ramon
at Mami Elena. Sinabi niya na iyon ang kanyang anak at hiniling na wag na silang lumapit sa kanila. Tiningnan niya si Ramon ng may paghamak. Itinapon sa kanya ang isang balot ng pera na may salitang, "Ito ay para sa iyong kahirapan," at inutusan siyang umalis. Nawala ang huling bahagi ng dangal ni Ramon sa sandaling iyon, ngunit hindi pa natapos ang kanilang trahedya. Lumabas ako sa korte at malamig na sinabi na namatay na ang lahat ng damdamin. Sa araw ng annulment, ang aking abogado ay humiling kay Ramon na ibalik ang 3 bilyong piso at itakwil ang lahat ng claim sa ari-arian. Sa harap ng mga hindi maikakaila na ebidensya, walang nagawa ang panig ni Ramon. Umiyak si Mami Elena at humingi ng tawad, ngunit hindi ako nagpatinag. Alalahanin ninyo kung ano ang ginawa ninyo sa akin. Hayaan na ang korte ang magdesisyon ng lahat. Sinabi ko kay Ramon, ang mahinang si Maria na kilala mo ay patay na, at ang iyong mga luha ay wala ng kahulugan para sa akin. Umalis ako sa korte kasama ang aking koponan ng mga abogado. Hindi na lumingon sa desperado na si Ramon at Mami Elena. Matapos mabigo sa korte, naintindihan nila na walang saysay ang paglaban. Binaha ako ni Ramon ng mga mensahe ng pagsisisi at pagmamakaawa para sa kapatawaran, ngunit ipinasa ko ang lahat sa mga abogado bilang ebidensya. Nang hindi ako tumugon, dumating si Mami Elena sa lobby ng aking hotel, lumuhod, at sinubukang gumawa ng palabas para sa publiko. Malamig kong hiniling sa seguridad na paalisin siya, na nagbabanta na tatawag ako ng pulis. Pinalabas siya sa ilalim ng pagtawa ng mga nakapaligid. Isang gabi, si Ramon at Mami Elena ay nakaluhod sa ulan sa labas ng aking bahay. Humihingi ng kapatawaran. Tiningnan ko sila mula sa balkonahe. Ngunit wala akong kahit anong awa sa aking puso. Ang kanilang mga luha ay hindi pagsisisi, kundi kawalan ng pag-asa ng mga nawalan ng lahat. Ang ulan na ito ay kabayaran para sa 7 taon ng aking kabataan. At pananampalataya, kinabukasan, wala na sila, naintindihan na nila. Sa wakas na ang mga luha ng traidor ay hindi makakabili ng kapatawaran. Natalo sila sa laro na ito, at naghahanda ako ng huling dagok upang maintindihan nila na wala silang kahit isang pagkakataon na manalo mula pa sa simula. Ilang araw bago ang apela sa korte, sa pamamagitan ng aking mga abogado, inayos ko ang huling pagpupulong kay Ramon. Sa malamig na conference room, ay naroroon lamang ako, siya, at ang aking abogado. Dumating si Ramon nang tama sa oras. Sa loob ng ilang araw, labis siyang tumanda. Nilinaw ko na hindi ito negosasyon, kundi isang paliwanag kung bakit siya natalo. Ipinakita ko sa kanya ang bank statement mula sa aking Swiss bank account. Mayroon itong daan-daang milyong dolyar. Kalmado kong sinabi na ang bilyon-bilyong piso mula sa pagbebenta ng kumpanya na labis niyang inaasahan ay interes lamang, na ang aking pangunahing ari-arian ay nasa mga dayuhang trust fund na hindi niya kailanman maaabot, na ang pera na kanyang ginastos sa loob ng 7 taon ay isang pain lamang na ibinato ko sa kanya. Bumagsak si Ramon. Naintindihan niya na habang ipinaglalaban niya ang mga mumo, lahat ay nasa aking mga kamay. Mula pa sa simula, nang nanginginig ang boses niyang nagtanong kung bakit. Sumagot ako, ito ay isang pagsubok sa loob ng 7 taon. At nabigo ka, dahil sa iyong kasakiman. Lumabas ako sa silid. Iniwan siyang umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ang tunay na huling dagok ay hindi ang pera o ang korte. Ito ay ang katotohanan. Pagkatapos nito, mabilis na natapos ang apela. Inamin ni Ramon ang lahat ng akusasyon at nahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Ang kanyang mga kasabwat ay nakatanggap din ng nararapat na parusa. Ganap na nawasak ang pamilya ni Ramon. Ang tagumpay na ito ay nagdala sa akin ng isang pakiramdam lamang. Kapayapaan mula sa katotohanang ang lahat ng utang ay makatarungang nabayaran. Ganap kong isinara ang madilim na kabanatang ito ng aking buhay. Ang aking bagong buhay ay naging masigla at makabuluhan. Nagtatag ako ng isang pondo upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng karahasan, panloloko, at matinding annulment.
Nakita ko ang aking sarili sa kanila noon. Nakita ko ang aking ina. Tinulungan ko sila, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pakikiramay. Batay sa aking masakit na karanasan, tinulungan ko silang maiwasan ang mga bitag, muling makahanap ng pagpapahalaga sa sarili, at lakas ng loob. Kapag nakita ko silang muling nakatayo, nakangiti, at nakakahanap ng kanilang landas, naintindihan ko na mas mahalaga ito kaysa sa anumang multimilyong pisong transaksyon. Isang gabi, habang tinitingnan ang paglubog ng araw kasama ang aking ina, naintindihan ko na ang kaligayahan ay kapayapaan. Ito ay ang kakayahang maging sarili mo. Ang nakaraan ay isinara. Wala nang takot o pagdududa. Lumabas ako mula sa dilim. Ginawa ang sakit na lakas. At ang aking buhay ay talagang nagsimula sa isang bagong kabanata. Sa sitwasyong ito, ang pera ay hindi layunin, kundi isang instrumento na tumulong sa akin na makawala mula sa putik ng pagtataksil. Gaano kahalaga ang kalayaan ng aking isip at ang aking mga kakayahan, nananatili sa anino sa loob ng 7 taon. Patuloy akong natuto, pinamamahalaan ang aking financial empire, at lumikha ng isang hindi nakikitang kalasag para sa aking sarili. Ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa mga kababaihan. Huwag kailanman ipagkatiwala ang iyong pagpapahalaga sa ibang tao. Mahalaga ang pag-ibig, ngunit hindi ito ang lahat. Laging magkaroon ng iyong propesyon, iyong mga kasanayan, iyong pinagmumulan ng kita. Ito ang iyong pagpapahalaga sa sarili, iyong pagpili, at iyong boses. Ang susunod na aral ay ang lakas ng isip at kalmado. Naharap sa pagtataksil, hindi ako sumigaw o nakipag-away. Pinili ko ang katahimikan bilang isang estratehiya. Alam ko, natatalo ang unang nawawalan ng pagpipigil sa sarili. Ang pinagplanuhang katahimikan at kalmado ay ang pinakamakapangyarihang sandata. Ang aking tagumpay ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa hustisya. Nang mabunyag ang lahat ng intriga, nakaramdam ako hindi ng kagalakan kundi ng kapayapaan. Pinapalaya ng hustisya ang isang tao mula sa mga sama ng loob, at ang paghihiganti ay nagpapakulong lamang sa atin sa nakaraan. At sa wakas, ginawa ko ang sakit na lakas. Ginamit ko ang aking trahedya upang magtatag ng pondo at magbigay ng pag-asa sa ibang mga kababaihan na naliligaw sa kawalan ng katarungan at kawalan ng pag-asa. Ito ay isang muling pagkabuhay sa isang mas mataas na antas. Hindi ako sinira ng sakit at hindi ako ginawang sinikal. Sa halip, pinatigas ako nito. Ginawa akong mas malakas, mas mabuti, at, ang pinakamahalaga, mas mapagkumbaba. Mula sa mga batong ibinato sa akin, nagtayo ako ng templo ng pag-asa. Lahat tayo sa ating buhay ay nakakaranas ng malalaki at maliliit na sugat. Ang aking kwento ay isang mensahe. Huwag hayaang tukuyin ka ng mga sugat na ito. Gawin itong mga aral, mga medalya, para sa katatagan. At kung maaari, gamitin ang masakit na karanasang ito upang tulungan ng iba na magbahagi ng pakikiramay at pagmamahal. Kapag nagawa mong gawing kabutihan ang personal na sakit, tunay kang nananalo hindi lamang sa mga kaaway, kundi pati na rin sa kapalaran. Ito ang buong kahulugan ng salitang muling pagkabuhay. Kung ang kuwentong ito ay tumagos sa iyong puso, kung ito ay nagpasiklab sa iyo ng pagpapahalaga sa sarili at lakas ng loob, huwag mag-atubiling mag-like. Bawat like mo ay hindi lamang papuri, kundi isang boses sa suporta ng tunay na pagpapahalaga at lakas ng mga natatanging kababaihan.